go to the linear differential equation of the first order. So unlike po nung mga nakaraang natin, diba, sa exact at saka sa inexact, kinakailangan na naka-standard form, or I mean general form rather, yung mdx plus ndy is equal to 0. But this time, kailangan po madala mo yung equation into a standard form like this one para masabi na siya ay linear differential equation of the first order. Ayan. So, paano malalaman, sir? Okay. Kapag, let's say, isa lang yung dy, tapos maraming dx. Kasi dito pwede, ayan o, pag halimbawa, minultiply ko to both sides by dx with this standard form, dy over dx plus py is equal to q. So, pag, halimbawa, may nakita akong equation na kunyari, isa lang yung dy, pero dalawa yung dx. Dalawa o higit pa na dx. So, pwede mo siyang gawing linear. Okay? But provided na dapat, kapag gagawin mo siyang linear in standard form, make sure na naka-isolate dapat yung dy over dx. Then the rest, nandito lahat ng mga terms sa may bandang p at bandang q. Okay? Ngayon, so yung p and q dito, kasi since kinonsidered natin na yung y is served to be the function of x, so p and q are continuous functions of x. Ngayon, okay, ang ganitong klaseng equation ay may ituturing pong exact, or I mean non-exact rather, inexact differential equation. That's why we have this integrating factor. So yung integrating factor, kung halimbawa in terms of x na tayo, that will be e raised to integral of px dx or pdx. Tapos, pag nakuha mo na yung integrating factor, ito na po yung kanyang magiging solution. So ang gagawin mo na lang, y times doon sa integrating factor na nakuha mo equal sa integral ng q e raised to or q times the integrating factor dx plus c. So bale, ang magsosolve ka na lang ng integration dito is pagdating dito sa my right side na lang. Okay? Then dito, na lang, then after makuha yung integral, then you will use simplification. Okay? Simplify your answer. Okay? So yan yung pagdating sa linear. Then, or in terms of, let's say, y as a function of x. Pero pwede rin natin siyang gawing x as a function of y. Wherein, ang magiging standard form natin, magsisimula po sa dx over dy plus px is equal to q. Wherein yung p and q ay mga continuous functions naman po ng y. And kung mapapansin nyo, yung integrating factor natin will be in terms of dy na. Tapos yung ating solution, instead na y yung simula, naging x. Okay? Ayan. So, kumbaga parang ang nangyari dito sa part na to, kapag, or ang nangyari dito, lahat ng x ginawa nating y, lahat ng y ginawa nating x. Pero magagawa mo lang to kapag halimbawa, mas marami yung dy na makikita ka dun sa naka-general form compared sa naka-standard form. Okay? Compared sa dx, I mean. Po ay galing sa isang non-exact differential equation. So, ang ginawa natin siyang general form. Wherein, ang ating m ngayon ay yung py minus q. So, well, ang ginamit ko dito is yung dy over dx plus py is equal to q. So, then yung py minus q is yung m. Samantalang yung n, dahil dy lang ito, so ang n is 1. Tapos, kinuha lang po yung partial derivative ng m with respect to y, which is p. Then, yung sa may n, dahil 1 lang naman to, 0. Ngayon, kinuha lang po yung f of x. Okay? Or ginamit lang po yung case number 1 ng inexact differential equation. So, ito na po. Yung ating integrating factor is ito nga siya. Tapos, ang ginawa, syempre, di ba yung pag nakuha mo yung integrating factor, imumultiply mo dun sa inexact para maging exact. So, ito, this is already exact na to. Itong equation na to. Ngayon, ang gagawin mo na lang, of course, yung ano yung ginagawa natin pag nagsusolve tayo ng exact. So, in-integrate natin yung m with respect to e or x. So, ito po yung nangyari. So, kung napansin nyo po, nung in-integrate itong py e raised to integral p dx, naging y e raised to integral of p dx. Tapos, yung isa naman, as is in-integrate lang natin, wala tayong ginawa. Then, k of y. Then, after that, ay kunin yung partial derivative nung nakuha mong integral ng m with respect to x. Then, the derivative will be respect to y. Then, that will be equivalent to n. So, and then, ang magiging resulta lang naman dito, kapag kinuha mo yung derivative na to,
with respect to y. So, cancel lang po yung y or magiging 1 lang yung y. Tapos ang matitira, e raised to integral p dx. Then dito naman, dahil puro x to, pag kinuha mo yung derivative niyan with respect to y, magiging 0. Kaya ang magiging k of y lang natin ay c. Then after that, ito na siya. Yan. Pag ito nilipat mo na lang sa kanan, doon naman na makikita yung yung solution na pinakita ko kanina doon sa slide. Ayan. Okay, that is how the linear differential equation solution being derived. Okay? Ngayon, punta na po tayo sa ating mga examples. Okay. So, dito sa ating example, we have 2 quantity of y minus 4x squared dx plus x dy. So, medyo mapapaisip ka na baka pwede ko siyang gawing inexact. Diba? So, baka hindi mo maisip kasi na linear eh. Pero pwede mo siyang maisip na baka pwede kong i-check yung nito, kung exact or hindi. Pero kung balak mo siyang gawing linear, make sure lang na ang gagawin mo muna is i-integrate mo lang or simplified mo muna. So yung 2 i-multiplied mo at saka yung dx. So you will have 2y dx minus 8x squared dx plus x dy. Ngayon, dahil mas lamang yung dx kaysa sa dy, ibig sabihin kailangan mag-come up ka dun sa format na dy over dx plus py is equal to q. Okay? So, kailangan mag-come up ka dito kasi mas lamang yung dx kaysa sa dy. So, ngayon, syempre, sabi ko nga, kailangan isolated yung dy. So, ang gagawin natin ay i-divide natin both sides itong equation natin by x dahil dito sa may x na nakamultiply sa dy at sa dx na rin. Kaya x dx na. So, ang mangyayari, you will have this 2 over xy minus 8x plus dy over dx is equal to 0. Then, ayusin mo na lang para maging ganito in such a way na yung ating 2 over x ang p at ang q ang 8x. Therefore, pag kinuha mo yung integrating factor using yung p is equal to 2 over x, so you will have x squared. Then dito, medyo inano ko na lang siya guys, pinaikse. So instead na ilagay ko pa yung e raised to integral of p dx, ginawa ko na pong integrating factor. So yung y, minultiply ko lang sa integrating factor equals integral ng q, which is yung 8x, tapos minultiply mo lang sa integrating factor na x squared, then dx plus c. So itong nasa right side, magiging integral of 8x cubed dx. But of course, kapag kinuha mo ang derivative niyan, syempre anong derivative niyan? Or integral. So 8x raised to 4 over 4, di ba? Kaya nga naging 2x raised to 4 na lang. And then, that will be the final answer already for this linear differential equation. Yan. Okay, so dito guys, kailangan ma-check mo muna kung anong klaseng standard form dapat. Kung intended mong gamitin yung linear. Okay? Yan. And then, sa ating pangalawang item, let's have the second item here. For our number 2, we have y dx plus quantity 3x minus xy plus 2dy is equal to 0. So dito, kung mapapansin natin, mas marami po yung dy. Okay? Tatlo sila Ayan tatlo. Tatlong dy. Kapag, halimbawa, dinistribute ko itong dy dito sa mga to, tapos isa lang yung dx. Therefore, ang kailangan ng standard form mo is dx over dy plus px is equal to q. At dahil may nakalagay na y, nakatabi ng dx, kailangan ma-divide natin both sides by y and kasama na rin yung dy. So, kaya magiging dx over dy plus yung 3x magiging 3 over yx minus yung xy magiging x, yung 2 magiging 2 over y. And if we're going to follow this, yung walang x sa kanila, o sabihin natin yung walang x, okay, walang x, which is yung 2 over y, ay pwede nating ilipat sa kanan. Okay? Tapos yung natira, ito yung 3 over yx minus x ang magsisilbing bilang, o dyan natin kukunin yung p kapag pinactor out natin yung x. And then yung negative 2 over y is yung q. So dito guys, kailangan lang sumunod ka lang dun sa kung anong standard form ang kailangan para mas madali mo ma-identify kung sino si p at sino si q.
Okay? And then, what we are going to do is, of course, since na-identify mo naman sino si P at sino si Q, so ngayon, i-integrate natin yung P with respect to Y. Okay? So, integrate natin yan. So, ganito pa mangyayari guys ha, tingnan maigi. So, pag in-integrate natin yung 3 over Y, magiging 3 ln of Y. Tapos, minus Y, no, yung minus 1 magiging Y. Ngayon, yung 3, guys, erase mo siya dito sa may Y na nasa loob ng ln. Okay? So that you can have e raised to ln of Y cube. And then dito, makakancel to. Samantalang yung isa, okay, parang ang nangyari kasi ganito guys. O parang e raised to 3 ln of Y tapos times e raised to negative Y. Tapos yung 3, nilipat lang dito sa may exponent or sa ginawang exponent ng Y. Then, ayan na. Ito na bali yung ating integrating factor. Y cube e raised to negative Y. Then after that, sundin mo lang kung ano yung solution na gagawin pagdating sa ganung standard form. So dito, x times integrating factor is equal to integral of q times the integrating factor dy plus c. So ito yung ating integrating factor, guys, no? Y cube e raised to negative y. Samantalang dito, nung multiply natin yung y cube e raised to negative y, na-divide siya sa y, kaya ang nangyari, cancel to. Then ang natira dito, naging square na lang. Kaya ito siya, no? Yan. O ngayon, so paano naman i-integrate yung y squared e raised to negative y dy? Okay, by means of IDP. Yan. So I don't know kung familiar kayo dun sa shorthand kapag naging integration by parts. Halimbawa, yung y square, ayan, ito, ipakita ko lang, no? Yung y square, tapos e raised to negative y. Kumbaga, ito yung u mo, ayan, tapos ito yung ano mo, dv. Diba? Yung sa integration by parts, diba? So, ang gagawin mo dun sa u, kunin mo lang yung derivative. 2y, tapos 2. Ayan. Tapos 0. Ayan. Kunin mo lang yung derivative. So, more on derivative to, ha? Ayan, derivative. Okay. Dito naman, more on integration naman to. So, more on integration. So, pag in-integrate mo to, negative e raised to negative y, yung susunod, e raised to negative y, yung kasunod, ito. Tapos, ang gagawin mo na lang, ito, pag multiplyin mo yan, ito, pag multiplyin mo rin to. So, bali, pag minultiply mo yan, ito, plus, ito, minus, tapos plus. So, bali, y squared times e raised, or negative e raised to negative y, ito yun, no? Tapos, yung 2y times e raised to negative y, since merong minus dito, kaya nagkaroon ng minus 2y e raised to negative y. Tapos, yung isa naman, minus 2 e raised to negative y. So, that is pagdating po yan sa integration by parts.